Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid gulat na pagbatikos sa mga tuwali at abutadong nanunungkulan sa pamanan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Kat Julan Suarez sa kanyang programa Batikos, Gulpid de Gulat. Okay, shout out mga kababayan. Ngayon po'y araw ng Huwebes. Dalawa kami ni Kaje Cortez dito sa programa natin sa Kakampi Live. Ang Truth and Knowledge at Gulpid de Gulat, ang inyong lingkod, Kajun Ansures. Magandang hapon sa iyo, Kaje. Magandang hapon sa inyo lahat, mga kababayan ko na nanonood sa programang ito, At ngayon po ay araw ng Huwebes, Medyo malat pa rin ang boses ko dahil walang tigil yung ubo. Akala ko kumanta ka ng pabasa. Magdadalaw. Last week, ganun din, Isang linggo na akong ganito. Wala na tumigil putok ng Bulkang Taal. Ba't hanggang ngayon, minamalat ka pa? Wala, ganyan ang natin, problema, Sabagay ako kahapon, wala rin ka- akong boses. Tapos, kahapon, bumigay yung tuhod ko habang naglalakad ako. Nako, sobrang sakit ng tuhod ko. Oo. Kaya medyo nagre-relax Kumapag ka. lang ako ngayon. Ayokong maglakad-lakad eh. Paano yung programa sa Eh, DWAD? Ano nangyari? Ay, kanina, tinext ko si Aaron. Oo. Kako, matindi ang ubo ko, hindi tayo pwede magprograma dahil mamaya nagsasalita ako, panay ubo eh. Oo. Ito nga, meron akong tinay kanina na pangpamanhid ng lalamunan, yung gamot na yung parang lozenges. Okay. Para sa Yun kanangat ay, yun. Oo. oh, Para sa... ngayon ay nakakatulong. Hmm. Pero alam niyo, ganyan talaga, ganitong mainit tapos biglang uulan, may pagbabadya ng pag-ulan. Ay, nako, ang sama niyan. Oo, yun. Bago-bago ang Hindi, temperatura. tsaka yung allergy, no? Lalo na yung mausok. Allergy. Ayan. May allergy kasi ako eh. Mag-trigger yan. Temperature. Hmm. Kaya, ayan, Ayan. pagpasensyano na yung ating kuminsan, uubuhin tayo. Kailangan may Pero handa, alam niyo, may handa tayong laging tubig. ito, meron ako eh. May tubig ako, naglalagay akong tubig. Para... ang gulo ng mundo natin, Sinabi mo pa. Sinabi Mabuti mo pa. na lang kamo. Noong umpisa ng pag-atake ng Hamas Hamas. Oo. sa Israel, tumaas bigla ang presyo ng langis, sa world Hindi, no? market. Oo, Umabot ng $88, from 85 o below Oo. 84. Oo. Yung Brent crude umabot ng halos 89. Ngayon, nung nakita naman na localized ang gira, Epekto. Oo. biglang bumagsak ngayon. Sa ngayon, nasa 85 na lang ang langis, At yan ay, alam nyo, minumonitor natin yan. Teka, 85. putulin kita. Tumaas tapos bumaba. Bumaba ngayon, nasa 85.32. Itong two days ago, nasa 88 plus yan eh. Ibig sabihin, yung hindi masyado naka-epekto ang gira na yan sa Gaza Strip, sa presyo ng mga langis, biglang tutaas.
biglang Biglang mabababa. bumagsak, Oo. Kasi alam nyo, ang negosyo ng langis na to, kontrolado ito ng mga traders. Mm. Napakarami ng available na langis sa mundo ngayon, Marami pagkukunan. Kaya sila ay medyo nagpababa ng presyo. Oo. Dahil alam nila na hindi mabebenta at mag-slow down ang mga ekonomiya ng mga bansa. Oo. Kung mataas, umabot na 100 ang presyo ng langis, $100 per barrel. Oo. Mag-slow down, magkakaroon ng recession, bagsak ang mga ekonomiya, wala masyadong tao magbabiyahe. So, ganyan po ang kalakaran ng negosyo ng langis, Ang iba dyan, dala ng sentiments, Pero ngayon, kasi ang Venezuela ay unti-unti na nag-i-export na rin. Dati nawala yung Venezuelan crude. Ang Iran, malakas ang export. Ang Russia, malakas ang export. Pilit nila ngayon pinapababa ang production para tumaas. Kasi ang Saudi Arabia, kahit na mura ang langis niyan, ang kanyang production cost ata, na may nabasa ako minsan, wala pa atang $10 per barrel, Pero dahil diyan nakasalalay ang ekonomiya ng Saudi Arabia, ang kanilang benchmark na break-even point is $78 per barrel, Dahil lahat ng ginagastos ng Saudi Arabia nagagaling sa langis, So yan ang sitwasyon sa langis. Maaring sa susunod na linggo, bumaba pa rin ang langis ng mga siguro piso o 50 centimos, Pero pinangangambahan nga, Jeff, tataas daw dahil nga yung gulo sa Israel tsaka sa mga Palestine Kung tataas yan, dapat pukpukin sila sa ulo itong data na nakukuha ko. Ito ay oil price index. Ito updated, minuto, segundo. Hindi ko ito hinuhulaan. Ito ay updated, yan, kumikilos yung presyo, hindi yung steady. Hindi na steady. 85.35 ngayon, 85.35, kanina 85.34. Hindi steady yan. Kung magtataas sila, panluloko na yun. Kailangan bumaba nga kahit 50 centimos ang presyo ng langis next week. Now, anyway, itong problema diyan sa Gaza o sa Israel, hindi na bago to. Oo. Nag-umpisa ito nung araw pa. Itong kaguluhan sa Middle East Asia, ang tawag din sa lugar na yan, Kasama dyan ang Egypt, Syria, Lebanon, Jordan, Iraq, Persia ang Iran Central Asia actually yan Tapos itong Saudi Arabia, Yemen, Oman, the Emirates, Qatar, kasama ang Dubai dyan at Abu Dhabi. Hindi na bago ito. Itong away na yan. Bago pa raw dumating si Jesus Christ, magulo na yan, Israel at Palestine. Bago dumating si Jesus Christ, ang mga tao dyan, karamihan, ang tawag dyan, Semitics. Ano? Yung mga Semitics. Semitic. Yung mga Hudyo na yan at saka mga Palestino, iisa lahi niyan. Totoo yun. Ang nagkaiba lang dyan ang relihiyon, Muslim versus Hudyo, Judaism. Okay. So, ang away dyan actually, kung titingnan mo, ang Jerusalem, dyan pinanganak sa Bethlehem si Jesus Christ, di ba? Okay? Ayon sa Biblia. Okay. Andyan ang templo ni Solomon sa Jerusalem. Oo. Andyan yung mosque
na pangalawa na ano tawag yan, holy na lugar para sa mga Muslim. Dahil dyan, umakyat papuntang langit si Muhammad. Peace be upon him, ano. Yan ang ano dyan, ano. So, napakahalaga ng lugar na yan. Kung titingnan mo, babalikan mo yan sa history, walang tigil ang away dyan. Away, oo. Oo. Kasi umpisa pa nagkaroon na ng Kristiyano sa mundong ito. Yung Jerusalem talaga, yung lugar na yan, hawak talaga ng ng mga Hudyo. Tapos nang dumating ang mga Arab, yung mga Muslim, they coexisted. Nabuhay sila, namumuhay na magkapitbahay ang Hudyo, magkapitbahay ang Muslim. Smooth ang Walang relasyon gulo. nila. Maganda relasyon nila. Walang gulo diyan. Kasi kung tatandaan natin, ang Muslim faith, Islamic faith, Mohammedism, Mohammedism. Yan ay na ang kanilang libro na ginagamit sa una, yung Torah. Yung Torah, yun ang libro ng mga pinaka-Biblia ng mga Hudyo. Okay. Yun ang tinatawag na Pentateuch. Kung tayo sa Kristiyano, yung unang 5 libro ng Bible natin. Ano ba yan? Diba yung Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers. Yun ang 5 unang libro, di ba? Kung kayo po ay mahilig magbasa ng Biblia, pag tinignan nyo, the first 5 books of the Bible, yun ang ginagamit ng Hudyo. At yun din ay nasa Quran. Kasi kinoconsider din ng mga Muslim si Abraham na propeta. Tama yun. Okay? Tapos yung 2 anak, si Ismael at saka si Isaac, nagaling naman ang mga Muslim kay Ismael. Ang mga Hudyo at ngayon subsequently mga Kristiyano sa kay Isaac naman. So ganyan ang istorya diyan sa Kwan, ano. Nagkagulo lang ang iyong lugar na yan. Palestine ang tawag diyan. Wala yung Israel na yan. Kahit tinignan mo yan sa mga mapa. Walang Israel. Ang Palestine, nagkagulo lang yan. Nung nag-umpisa yung mga crusades, yung mga ginawa na mga pilgrimage at saka crusades ng mga hari sa Europe. Kasi alam nyo, napakahaba nito. Pag pinagkwentuhan natin to baka 1 linggo pa. Hindi tayo tapos. Hindi pa tayo matatapos. Mahaba. Mahaba yan. Kung titingnan mo yung Christianity, babalikan natin ang Christianity. Umpisang lumaganap yan ng 320 AD. Nang nag-umpisa doon sa Nicene, sa kay Emperor Constantine, na nag-umpisa yung pagbalangkas ng New Testament. Okay? May mga obispo, may maraming schism actually, no? Iba-iba paniwala. Mayroong grupo ng paniwala nila na si Jesus Christ ay tao, pero anak ng Diyos. Meron namang grupo na si Jesus Christ ay Diyos. Hati ang paniwala. Hati-hati. Okay. Hanggang sa ngayon, yun ang paniwala eh. So ngayon, nag-umpisa, lumaganap, lumaki. Tapos nagkaroon ng 2 grupo naman ng Christians. Ang Orthodox Christians, ang tinatawag na Universal Catholic Eastern Orthodox Church, na yun ang original na pangalan.
Tapos naglikha naman ng Rome. Mhm. Sa Rome, no? Yung Roman Catholic Oo, Church. oo, Okay? oo. So dalawa, yung Eastern Orthodox, pagkatapos ang Roman kapital Catholic. ng Roman Catholic, ang kapital ng Eastern Orthodox Church, yung Constantinople na ngayon tinatawag na Istanbul. Mhm. Ngayon, nung kalagitnaan ng merong preksyon sa dalawa, no? Yung Mhm. Eastern Orthodox Church at saka yung Ang Roman Roman Catholic. Catholic. Okay. Merong ano yan. Dikit-kitan. Pero ang paniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos at Diyos, pareha sila ng doktrina. Mhm. Pareha sila, no? Ngayon, alam nyo, ang relihiyon may kasamang politika. Oo, totoo yun. May kasamang politika. Hindi na bago yan na ang mga religious nakikialam sa politika sa panahon natin ngayon, ano? Totoo yun. Ah, Wala nang separate church and state. Wala na yan. mayroong separation of church and state, pero ibig ko sabihin, Hindi na susunod. pwede sila makialam sa iba't ibang paraan. Katulad sa Amerika, ang malaking impluensya sa mga politiko sa Amerika, yung episcopal yan ng mga simbahan, ano? Yung Protestants, episcopal yan churches, no? Ngayon, dito sa atin sa Pilipinas, yung Catholic Church, ang laki ng impluensya at saka yung meron isa pa dyan, yung Iglesia ni Cristo. Ako yan yung meron unang pakialamero. Okay, sige. Ngayon, nung panahon na yan, nung year 1000, no? Year 1000. Mga 700 years after nagkaroon po ng pag-uusap sa Nicene. Kung matatanda ninyo, yung Nicene Creed, yun yung dinadasal natin sa simbahan na yung tinatawag na the Apostolic Creed. I believe in God the Father, Almighty Creator of heaven and earth, and Jesus Christ, the Son, na gano'n, ano. Mayroong pagkakaiba ang dasal ng Eastern Orthodox Church at saka yung sa Roman Catholic. Pero parehas sila ng Apostolic Creed. Pero magkaiba lang ng isang bagay lang. Yung Filokwe na sinasabi nila, no, mahirap ipaliwanag yung Filokwe kasi ang sinasabi ng sa Roman Catholic Church na yung Holy Spirit at saka si Jesus Christ ay parang iisa na pinanggalingan, ano, na nagaling ang Holy Spirit kay Jesus Christ. Doon naman sa Orthodox Church, parehas silang tatlo. So doon nagkakaunting. Ngayon, masyadong ambisyoso ang Roman Catholic. Gusto niya lumaki ang impluensya sa buong mundo. Nag-create sila ng crusades. Yung crusades na yan, mga military na pinadala nila, pilgrimage na pinapangunahan ng mga sundalo, na pinadala nila sa Jerusalem para bawiin ang Jerusalem sa mga Saracens. Yung mga Saracens, mga Arabo yun, mga Arabs. Okay? Sige. Na nasakop ng mga Arabo yung lugar na yan, ano? So yun nag-umpisa. At noong 1045 AD, nung nagpadala ngayon ang France na mayroong imprimatur ng Papa, ang ginamit nila ng mga barko na magdadala ng sa Palestine ay galing sa Venice, yung Venetians. So French ang mga Crusaders, ang barko galing sa Venice, yung parte ngayon ng Italian eh. Ngayon, nang naglayag sila, may nadaanan sila doon na isang syudad sa Greece. Nagkaroon sila ng away doon. Mga Kristiyano din yun, mga Orthodox yun. So ngayon, nang nakita nila na ubusan sila ng pagkain,
yung armada na yon, nakita nila ang Constantinople. Sabi nila, ayan Constantinople, napakayaman yan. Ang emperor si Justinian ng panahon na yan, nilusob nila, diransak nila yung Constantinople, sinunog, At ang yaman, kinuha nila. Yun yung tinatawag na sacking of Constantinople, Noong 1200 AD yun, nasa kalagitnaan. Pero ng 1045 AD, naghiwalay, nag-split ang simbahan, Katoliko, Roman yung Catholic Universal Catholic Orthodox Church na split, Orthodox at saka Roman Catholics. Naghiwalay sila. Naghiwalay sila ng 1045. Noong 1200, kalagitnaan ng 1200, sa isang crusade, inatake ngayon ng mga Roman Catholic ang Constantinople. Niransak, Yung Constantinople, ang mga tao doon, Kristiyano din, yung tinatawag na Orthodox Christians. So ngayon, at yung Orthodox Christians, maayos ang pakikisama sa mga Muslim. Dahil nagninegosyo sila, hindi sila nag-aaway yung mga Orthodox Christians, hindi nila kaaway ang mga Muslim. Negosyo lang sila. Negosyo lang sila, Okay. Mayroon pa yung Armenian Christians, iba namang sikta yan, So yan ay isa sa history, bakit ko nababanggit ito? Dahil yun po ang isa sa mga ugat, pag tinignan mo sa history, hindi lang sa ngayon ito nangyayari, kundi nangyari na rin noong unang panahon. So yung mga crusades na yan, pupunta sila sa Middle East, yung Jerusalem, maagaw nila, nagkaroon pa nga ng hari ang Jerusalem na Kristiyano, na Katoliko. Tapos, aatake na naman ng Arabo kung ilang century, kung ilang dekada, sila naman ang maghahari doon sa Jerusalem. Pasalit siya, Palit-palit, yun ang istorya niyan. Hindi ko lang na matandaan yung mga pangalan ng mga hari na Katoliko at yung hari naman ng mga Muslim, kasi papalit-palit yan. Yung Jerusalem, there was a time na ang hari diyan, Katoliko, naagaw na uli ng mga Muslim. May mga nabasa akong libro na yung dugo daw hanggang binti mo ang dugo na umaagos dyan sa away diyan, Sa dami, Sa lugar na yan. sa Palestine na yan, So ang ibig ko sabihin, yung away diyan hindi na bago. Ngayon, nung pagdating po ng 17th century, actually, hindi 17th, 15th century, o 1400s, sinakop ng Ottoman Empire yung buong lugar na yan. Simula sa yung Turkey na yan, yung Constantinople, sinakop ng Ottoman yan. Ang Ottomans, ito yung mga Muslim na mga naghahari dyan sa lugar na yan. So sinakop ng Ottoman yan, at ang Ottoman Empire umabot yan hanggang yung mga Czechoslovakia na yan, yung Kosovo, yung Serbia, Bulgaria, yun po umabot hanggang doon ang Ottoman Empire, At hanggang yung Saudi Arabia na yan, yung Yemen, nasakop ng Ottoman Empire yan. Ngayon, noong World War I, nung nag-away nagkaroon ng Giyera Mundial, First World War, nag-away ang British, Turkey, ang Turkey pumanig sa Germany. Yung British at France magkakampi. Yan ang malalaki. Naagaw ng British at saka ng allies niya yung Palestine.
o yung lugar na yan, no? Ang Egypt, na-liberate nila, naging British Protectorate, yung Saudi Arabia, at yung lugar na yan. Noong 1970, nag-declare diyan ng yung si Rothschild, Lord Rothschild ng Grand Britannia, nagpanukala na gumawa po ng Jewish community sa lugar na yan. Kasi kung matatanda natin, noong after the death of Christ, 70 years after the death of Christ, no? Ayon sa history. Pero ipapaliwanag ko lang, Kadyon, na ang si Jesus Christ ay walang historical records. Pag tinignan sa history or archaeological records, wala. Ang meron lang sa Biblia, di ba? Sa Biblia ang si Jesus Christ, okay? Pero 70 years after the death of Christ, nagkaroon ng Jewish diaspora. Kasi ang Jewish diaspora na tinatawag, pinasok ng Romans ang lugar na yan at pinagmalupitan ang mga Hudyo. So maraming umalis na mga Hudyo na punta sa iba't ibang mga bansa katulad ng Poland, Russia, United States of America. Nagkawatak-watak, ibig mo sabihin. US, hindi, wala pang US sa panahon na yan. Sa Europa, sa Spain, sa England, yan, sa France, nagkawatak-watak ang mga Hudyo. Nung panahon na yan, 17 years after Christ, 70 AD. O ang tawag lang ngayon, CE, Christian era, Common era, hindi na AD, hindi na si Christian. Common era na yan. So ganyan ang nangyari. Nagkawatak-watak ang mga Hudyo. Napunta yun ang sinasabi ko, maraming napunta sa Russia, maraming napunta sa Eastern Europe, lalo na sa Poland. At yung sa Germany. At ang mga Hudyo ay mga negosyante kasi ito eh. So nagpanukala itong si Lord Rothschild sa Balfour Declaration na magkaroon ng national home ang mga Hudyo sa Palestine. Na nung panahon na yan, walang Israel, basta ang pangalan yan, pag tinignan mo sa mapang mga luma, Palestine. Walang Israel, no? Walang Israel. So yung mga Zionist na tinatawag, yun yung mga extreme na mga Hudyo, So nag-umpisa na bumalik yung mga nagkalat na mga Hudyo na bumalik sila sa Palestine. Now, subsequently, nung nagkaroon ng World War II, na maraming namatay na Hudyo na persecute ni Hitler, di ba? Mga 6 na milyon yung namatay sa Germany, At saka sa Austria, at saka sa Hungary, sa Ukraine, 100,000 mahigit ang namatay na Hudyo diyan eh. Sa Poland, napakarami, milyon. Nang ganyan na ang nangyari na nagkaroon ng yung World War II na persecute ang mga Hudyo, ay pilit nilang bumalik after World War II sa Israel, sa Palestine. Palestine, So, noong 1948, yung nagkaroon dyan ng yung tinatawag na Palestine Mandate, nahahatiin ngayon yung lugar na yan sa mga Hudyo at saka sa mga Palestino. Beto, masakit mo tayo pupunta. Okay. Ngayon, British ang gumawa niyan ng paghahati. Paghahati, yung eastern side na bulubundukin napunta sa mga Palestino. Okay? Sa mga Palestino.
Tapos yung Gaza Strip na yan, kasama dyan, actually, yung Iarap pa rin, di ba? Gaza Strip ngayon na nakikita natin, maliit lang yan sa ngayon. Hmm. Pero yan ay malaki. Dating malaki nung bagong hatian. Okay? Tapos yung northern part ng Palestine, Oo. napunta din sa mga Palestino, Arab Palestines, no? Hindi maayos ang paghati kasi watak-watak eh. Watak ang Gaza Strip, malayo doon sa eastern side ng Palestine. At yung norte, may gap sila. Mayroon silang dadaan pa sila sa teritoryo ng mga Israeli kung sila ay magbabiyahe, no? So hindi maayos ang pagkahati. Yung bulubundukin, andun nagagaling ang tubig na nagsusupply sa buong Palestine. So ganun ang nangyaring hatian. Di ba may Yung tinatawag binabanggit nilang, ng West Bank dyan? Dyan sa hatian na yan. Yun yung West Bank, yung West Bank. Yun yung nasa sakop ng mga Palestino. Oo. Andyan yung Jerusalem. Oo. Okay? Ngayon, ang problema dyan, sinakop na lahat ng Israel. Kaya nagkaroon ng Israel. Naging kakaunti na lang Sa yung Palestine. para sa Palestinos. Oo. Ngayon, ang binubuo itong, State of Palestine. Ay maraming bansa ang tumutol. Paniwala ka. Oo. Maraming bansa ang tumutol kasi hindi patas. Hindi parehas ang hati. Hindi parehas. At ang isa po sa tumutol na bansa dyan, ang Pilipinas. Nasangkot tayo rin, ha? Oo. Madami Ang panahon na yan, nang nagbutuhan sa United Nations, ang Pilipinas, primero, ang kanyang stand, tumututol siya sa creation ng State of Israel. Okay? Kasi yung pahatian, yung Palestine Mandate pala, nakikita ni Secretary Carlos Romulo ng panahon na yan, okay, na hindi ayos ang hati. Mas malaki ang napuntang lupa sa mga Israeli kaysa sa Palestino, na mas malaki ang populasyon ng mga Palestino kaysa sa Israel. So nung primero, si Carlos Romulo tumutol. Kasi sabi ni Carlos Romulo, hindi ayos yung hatian. Hatian. Ito ito history itong binabasa ko, yung Palestine Mandate na yan. In the days before the vote, Philippines Representative General Carlos P. Romulo stated, "We hold that the issue is primary moral." Ang issue yung tama ba? Yung sa moral, tama. The issue is whether the United Nations should accept responsibility for the enforcement of policy, which is clearly repugnant to the valid national aspirations of the people of Palestine. Kasi hindi tama ang hatian eh. The Philippines government holds that the United Nations ought not to accept such responsibility. Kaya lang, alam mo, tinawagan si Romulo. Tinawagan ng si Romulo kasi ang vote yan, no. Ang tanong, kung tama, pinagbubutuhan ang plano, kung tama, kasi ang United States bumuto ng tama. Ang India against. No rin siya, no. Ang France, Yes ang US. yes. Yes. At marami pang iba. Ngayon, tinawagan si Romulo.
ng US. Oh. Uy, baguhin mo yung buto mo, mag-yes ka. Kinontrol nila, minapolyo nila yung batuan. Ibig Monopolyado. sabihin, Oh, kahit noon pa man, nidiktahan kung na. anong sasabihin ng Amerika sa atin, sinusunod natin hanggang ngayon. So ito record ito, history. Sabi nito, after a phone call from Washington, Carlos Peromulo, the representative, was recalled and the Philippine votes changed. Pinagpalitan ng boto. Oh. So, anong nangyari? Na-create nasunod yung Palestine Mandate. Kasi ang pinupuna ni Romulo doon, bakit hindi parehas? Siya pala nakita niya na. Oo, hindi lang. Sabi niya, hindi ayos yung hatian. Bukod ng Pilipinas lang ba ang kumontra ron sa hatian na yan? Marami. India, Saudi Arabia, Russia, ang Middle East yata. Ang Middle East, yung lahat ng bansa sa Middle East, lumaban doon. Ngayon, nang nabuo na yung ng 1948, na approve na, nag-declare ang State of Israel, doon nag-umpisa yung gira. Tulungan ng Israel, ng Syria, Egypt, Jordan, ano pa nga mga bansa ang basta pinagtulungan yung Israel. Israel, okay. Mga ano yun, mga Arabs. So, nag-umpisa ang kaguluhan na naman dyan. Ngayon, ito ngayon ang unang grupo dyan na lumaban sa Israel, yung PLO. Yung People's Palestinian Liberation Organization. Okay, Ni Yasser Arafat. Lumaban sila diyan sa matagal, ha? Alam mo, kaya lang declared terrorist kasi yung PLO eh. Kasi may mga na-hijack silang mga eroplano na sila ang may kagagawan, yung People's Palestinian Liberation Organization. Ngayon, itong Hamas naman, ito ang pumalit sa PLO. Ito'y itinatag noong 1987. Create yata ng iba-ibang bansa yan. Parang style lang yung Hamas na yan, parang binuo ng ilang bansa, di ba? Pinili. Sinanay doon sa So, yung pagkakaalam natin yung okay, sige. Tuloy ko para, okay. Tuloy natin, Kajik. Okay. Binuo ito political party. Ilang bansa nagbuo dyan sa Hamas na yan, Hamas group na yan? Kasi nanggaling ito sa tinatawag na Muslim Brotherhood. Itong Muslim Brotherhood, ito ay grupo ng yung The Society of Muslim Brothers o Muslim Brotherhood, ito ay grupo ng mga Islamist organization na founded sa Egypt na galing yan, At yung ang nagbuo niyan, teacher, sa Egypt noong 1928. So yung doon naggaling yung Hamas. Yung sinusulong nila yung ang ideolohiya kasi niyan Sunni Islam yan ang Muslim Brotherhood. Yung para doon sa hindi nakakalam, dalawang grupo kasi na malaki itong mga Islamic ang Islam. Dalawa yan, Sunni at saka Shiite. Shiite. Okay? Yung Shiite, yun ang marami sa Iraq at saka sa Iran. Yung Sunni, meron din sa Iraq niyan, pero mas marami yan sa itong Saudi Arabia, sa Kuwait, yung mga Emirates, mga Sunni Muslims yan
Even ang Indonesia na yan, Yemen, mga Sunni Muslims, Mm. Egypt. So yan ay doon nagsimula yan sa Muslim Brotherhood, ang Hamas. At tinatag yan noong 1987. Kung di ko nagkamali, 87 yata tinatag yung Hamas eh. Oo. Pero pagkakalam ko, Kajik, sinanay yan ng iba't ibang bansa, particular ang ano yun. Japan, meron Ngayon, yan eh. Holland, ang di ba? nagpipinansa sa Hamas, nagpipinansa Hamas, mayroong mga nagsasabi na isa sa nagpipinansa ng United States of America, yung US. Mm. Kasi panlaban din yan sa Hezbollah. Oo. Yung Hezbollah naman, na grupo, nasa ano naman yan, nasa Lebanon. Isa ding political group sa Lebanon yan, ang nagpipinansa naman Iran. Mhm. Pero itong Hamas, ang nagpipinance talaga nito ng malaki na pinagkukunan ng pera nito. Dati Iran din ang nagpipinance dyan. Ngayon, Pero sa ngayon, Amerika. Turkey Okay. at saka Saudi Arabia at United Arab Emirates, Qatar. Yun ang nagpipinance yan. Kaya napaka masalimuot yung nangyayari dyan sa Kwan. Ang hindi lang maganda dito sa Hamas, yung sila ay declared na terrorist ng maraming bansa. Mga terorista. Hindi sila sinanay para lumaban sa mga terorista. Sila mismo naging terorista. Sila nag-terrorista kasi tingnan mo to itong ginawa nila na pag-atake sa Israel nitong nakaraang araw. Sabado yun. Sabado. Makita mo na wala silang pinipili, pinapatay nila, pinagbabaril nila yung mga at saka kinikidnap pati mga bata, mga babae. Oo, nawala sa katwiran no? Okay, sige. Nakita mo yung ginawa nila doon sa yung para may concert. Sa may border yun. Ilang daan ang namatay doon. Doon lang sa concert na yon, yung malapit sa border, no? Yung concert na maraming tao. Sinamantala nila kita mo doon ang pinapatay nila, wala silang pinipili. May inosente pati, di ba may namatay na Pilipino, dalawa pa? So, ganyan ngayon, ang kawawa dyan, sa nangyayari dyan, yung mga Palestino. Na walang alam, no? Na hindi naman lahat ng tao dyan, member ng Hamas eh. Maraming, ilan lang naman yung Hamas. Ang Palestino, mas marami. Pero sila ngayon ang tumatanggap ng mga bomba. Tama yun. At kinakanyon ng Israel. Kasi ang Israel, walang pinipili. Gumanti lang. Lahat kayo dyan, lilipuli namin. Kaya kawawa ang mga Palestino. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na pipiliin lang ng Israel yung mga Hamas kasi ang Hamas, ginagawa nilang human shield yung mga tao dyan sa Palestine. Di ba may UN resolution na the creation of the state of Palestine? Kaya lang itong Israel, matigas din. Ayaw niya na mabigyan ng pagkakataon na maging maunlad ang mga Palestino. So, alam mo, ang problema dyan, napakasalimuot na sa pagdaan ng panahon, yung talagang ugat, nakakalimutan. Madalas nakakalimutan eh. Kasi nung may nabasa akong libro dati, na itong mga Palestino, yung inalok ng mga Israeli, yung mga di nagpartisyon, naghihiwalay na, inati yung lupa, Natural may mga doon sa napunta sa Israel na mga lupa, marami din naman na Palestino doon na nakatira at mga magsasaka, Dali lang ka dyan. Yun.
medyo masalimot yung pinag-uusapan namin ni Kajek dito, no? Yung pinagmulan, bakit nagkakagulo dyan sa bansang Israel. Tama rin yung sinabi ni Kajek na walang pinili itong grupong Hamas, no? Pati mga inosente, mga bata, matanda, pati yung hindi konektado doon sa ikangay sigalot, damay. No? Kaya yung simpatsya, may nagsisimpatya sa Palestino, may nagsisimpatya sa Israel. Kasi buhay no? Kaya posisyon Kajik, hindi natin alam kung saan pupunta, no? Kung saan kakampi. Pero kapag sinabi nga, balikan ko yung sinasabi ko, nanginati yan. Noong 1947, 48, inalok ng mga Israeli yung mga Palestino. Huwag na kayo umalis dyan. Buuin na lang natin itong isang bansa. No? Kaya lang itong mga ibang bansa katulad ng Jordan, yung tatay nung hari dyan ngayon, inudyukan nila yung mga Palestino, huwag kayo pumayag. Kayo, lumaban kayo o umalis kayo dyan sa mga lupang inaano nyo, huwag kayo makipag-cooperate sa mga Israelis. Israeli, okay. Nang nagkaroon ng kaguluhan, yung mga Palestino na hindi naman sila mga militante, gustong lumikas sa Jordan, pinigilan naman nila. Ayaw nila papasukin. Pupunta ng Saudi Arabia, ayaw din nila papasukin. Pupunta ng Egypt, ayaw din naman nila. Kasi doon ang dami, border Walang lulusutan lulusot Kasi ang border diyan sa Palestine, Lebanon sa norte, Syria, Jordan, Saudi Arabia, Egypt. Tapos banda sa kanluran, dagat, no? So ganyan ang nangyayari diyan. So napilitan ngayon na manirahan sa West Bank itong mga Palestino at saka doon sa Gaza Strip na lumiit na dati mas malaki yan, sinakop na rin ng Israel. Halos ang naiwan na lang siguro na lupain para sa mga Palestino, dati 40% ng Palestine ang napunta sa kanila. 60% ang sa Israel, baka ngayon 10% na lang ganyan ang nangyari diyan ngayon, ano? Kaya, kung titingnan mo, hindi mo rin masisi ang mga Palestino na galit sila sa mga taga-Israel. Pero itong Hamas, sobra kasi ang Hamas na, alam mo yung overkill. Ginawa ng Hamas doon sa mga kanilang nilusob na mga lugar at wala silang pinipili na pinapatay nila. Iyon ang pinakamasama na imbis na makakuha sila ng simpatya sa international community, ay maraming nagalit sa kanila. Maraming nagalit sa Hamas at kasama na doon sa nagagalit sa mga Palestino. Pero hindi ang mga Palestino, ang hindi naman member ng Hamas, wala naman silang kasalanan dyan So, sa tingin ninyo, kung kayo ay sinusubaybayan ninyo itong nangyayari dyan, sino ang talagang may kasalanan? Yun ang tanong. Kung bakit, kasi pinaliwanag ko yung ugat ng hidwaan dyan Sino may kasalanan? Pati yung paghati diyan sa boundary ng India at saka China, ng Tibet. Sino ba ang may pakana ng hatian diyan? Pati ang paghati ng Pakistan at saka India. Marami lumalito. Hanggang ngayon
may hidwaan dyan sa Kashmir. Hmm. Oh, Lumulutang mayroong lumulutang ang Amerika rito, ha? lumulutang ang Grand Britannia. Sila ang may mga, sila ang Motibo. utor. Oo, sila ang may akda niyan. Yung Dahil Palestine sa anong Mandate, dahilan? nabanggit ko nga kanina, yung Balfour Declaration, si John Rothschild, si Rothschild, British yun eh. Ah, isa sa yung sila pinakamayaman na pamilya sa buong mundo. Yung Rothschild na yan. So yan Pero ay, alam nyo, sige, sige. maraming kaguluhan na nangyayari sa mundo natin, nag-aagawan doon sa teritoryo. Teritoryo. Ang may kagawa ng Great Britain. Baka sabi ng iba, mabait yung mga, ay nako, alam nyo, kung kilalanin nyo ang British, yumaman yan, yung bansa na yan, dahil sa dugo at pawis ng mga nasakupan nilang mga lugar, lalo-lalo na India. Kaya pag tininan mo yung history, tayo, akala natin yung mga puti na yan, yung mga British na yan, mababait na mga tao, ano? Yung mga colonizers na yan, ako, maraming pinatay sa mundo yan. Ang ginawa ng Germany sa mga Hudyo, kalingkingan lang yan sa ginawa ng hari ng Belgium sa Congo. Alam mo ka dyan, yung pagmamalupit ng mga colonizers, ano? Katulad sa Congo, yung may tanim doon na guma sa Congo. Nasakop ng Belgium yan eh. Alam mo, pag hindi ka nakakuta, pinuputulan ka ng kamay. At yung mga tao doon nakakadina. 10 milyon. Yun ang tanong ko. Domination nga ka dyan eh. Slavery. Oo. At Yung siya, King Leopold o Belgium, 10 milyon ang pinapatay niyan sa Afrika. Ang Great Britain, ginutom ang Iran yan. Nasakop ng Great Britain ang Iran noong araw. Ilang milyon ang namatay? 8 milyon din ang namatay sa gutom. Kaya yung history, pag tinignan mo, ang nagsumusulat kasi sila, mga puti. Kaya hindi mo makikita yan kung pag sila kung ang sumulat, pag-research mo, kulang. Pero pag research mo yan ng gusto, makikita mo ang kalupitan na ginawa ng mga yan. Kahit dito sa atin, sa Pilipinas, ilang milyon ang namatay na mga Pilipino sa yung War of Pacification na tinawag ng mga Amerikano since 1898 hanggang 1912. May mga nagsasabi sa archives doon sa Amerika na 3 milyon na Pilipino ang namatay dito sa atin, sa Pilipinas, dahil sa pagmamalupit sa atin ng mga Amerikano. Kaya lang wala na sa history natin yan eh. Makikita mo yan sa ibang bansa, yung mga record na yan. Ang nakita na lang natin after World War I na mabait yung mga Amerikano, binigyan tayo ng kalayaan. Pero yung past history, hindi natin nalalaman yun eh. Kaya hanggang ngayon, dinudyos natin mga Amerikano eh. Hindi, meron tayong kasaysayan yung sa Kampana eh. Di ba? Ayun. Sinasabi ni Duterte. Sa lugar lang na yan, yung dyan sa Kampana na yan. Balenga ba yan? Balenga. Halos Balangiga. Balangiga. Yung lugar na yan, sa Samar ata yan, halos 50,000 na mga pati babae at kabataan. Minasakar yan eh. Minasakir. 10 years old and above na lalaki. Minasakir. Pero hindi natin na masyadong natatandaan yan. Ang sa atin ngayon na humahanga pa tayo sa mga Amerikano. Sa panahon ngayon.
Pero yan ay history yan. Yung Balangiga Bill na yan. At kung ikaw ay isisisirin mo talaga sa pagre-research, makikita mo na ang maraming kalupitan na gawa ng rasang puti, no? Hindi ako racist, no? Pero nakikita mo na ginawa kalupitan sa kanilang mga koloni. Yan ay hindi may tago yan eh. Pero Kahit pa paano may record yan. sa palagay mo, itong away ng Israel tsaka Palestinian, matatapos kagad to o magagaya to sa Ukraine tsaka Russia? Hindi, matatapos yan. Bagay, Kasi sumusuko iba, na yan, Palestino. iba naman ang kalagayan dyan. Wala namang army ang Hamas eh. Wala naman silang armas na katulad sa Ukraine, ano? Tsaka tingin ko mauubos ang Hamas. Ang laban diyan terrorism eh. Mauubos. Ang Israel naman hindi pwede lumaban yan ng pagmatagalan dahil kakapusin din sila sa armas at kakapusin sila sa bala. O mas maraming magaling lang sila sa estratehiya, no? Pero pag nakakapit kasi sa US yan, sa Amerika na yan ang nagsusupply ng bala sa kanila at mga armas, ano? Pero mabago ko, Kachik. Saan naman kumuha ng armas ang Hamas? 7,000. Mayroon silang nagsusupply sa kanila at doon nga may nabasa yung isang artikulo. May mga military analyst ako na nababasa. Mayroon grupo, chat group kasi yung Slavian Guard, kasama ako doon. Maraming lumabas doon na mga armas na made in USA din. At karamihan doon, sinasabi nga ng dalawang kongresista sa Amerika at saka isang senador, tingnan niyo ang mga serial number niyan. Kasi kung magtutugma yan sa serial number na pinadala doon sa Ukraine, ibig sabihin yung mga ibang armas na pinapadala sa Ukraine ay binibenta sa ibang bansa. Yun ang duda nila eh. Pero ang pera, sabi ko nga, ang pera nagagaling sa Turkey at saka sa Qatar. Diyan nagagaling. O maaaring sa Saudi Arabia. Kasi mga Sunni Muslims yan eh. Ang kinatatakot dito sa dami na nakikialam na bansa, hindi kaya lahat magkagulo, no? Baka iniisip nga ng iba, baka dumating sa World War III. Hindi naman siguro kasi kung titingnan mo, madalas nangyayari yan eh. Ilang beses na rin nangyayari yan, katulad ng 2006. Pinasok ng Israel yung Lebanon. Lumaban sila sa Hezbollah. Pero ibang gera ngayon, Ajik, ha? Iba yung nakita mas madugo, tsaka talagang exposed sila. Pero hindi, yan, ang tawag diyan, asymmetrical warfare yan. Hindi yan katulad sa Ukraine at saka sa Russia na talagang symmetrical. Ibig sabihin, naggigirian talaga, no? Ito parang guerrilla warfare eh. Nang pumasok ang Israel Defense Force sa Lebanon noong 2006, ginira nila yung Hezbollah. Umatras ang Israel doon. Talo sila ng Hezbollah. Kaya umalis sila sa Lebanon. Hindi, baka magamit. Hindi kaya ng Israel yung matagalan na gira. Kasi wala naman silang arms manufacturing o ammunition manufacturing na kasing katulad sa Amerika, kunwari, no? O katulad sa Russia, na pag gumawa ng bala ng 100,000 araw-araw eh. Wala silang ganun eh. Kaya pa kumukuha nga sila ng bala sa Amerika eh. Matatapos yan pag napatay na nila lahat yung mga matataas na pinuno ng Hamas. Kasi yun ang target nila eh. Sige. Basahin ko muna, Kajik, bago tayo magpaalam. Diba, basahin ko muna yan. Nakuha sa atin si Ma'am Pepe Pineda Nicodemos, spokesperson ng Kakampi Live. Tapos yung dating Manila
Department of Social Welfare. Ito si parang Jade Reyes de la Puente na nanonood sa atin. Tapos si Nonoy Kape. Tapos si Nonoy Santiago, Emma Junicio Solis, si Joel Santos Bangit, ayan, PM. Tapos si Erlinda Encarnacion Hidato, ayan, bumabate. Tapos Kajet Ortiz, pala sinisipon, sinisipon ka raw. Tapos si Reverend Eliseo Gargaritano, good PM, Mate Junansores, good PM sana. Kajet. Yung mga naka-watch So sa yun atin. ay, salamat sa inyo yung mga nanonood, ano. Yung hidwaan dyan, maaring matatapos yan 1-2 weeks siguro matatapos yan. Kasi kung titingnan mo ang indicator, no, yung pagtaas ng presyon ng langis, isa sa indicator yan. Pag lalala yan, tataas ang presyon ng langis. Pero ang trend ngayon sa presyon ng langis, pababa. Pero sa lahat naman ng bumababa, mataas ang pasahe ngayon, Kajik, wala na ang spent ang LTFR. Wala. Ang pasahe, 13 na. nag-appeal sila na itaas yung pamasahe noong panahon na ang world market price nasa 95 pesos, dollars per barrel. Okay, ngayon. Ngayon, 85 Bumaba. 85, ito, updated to. 85.60 sa ngayon. Itong minuto na to, yung segundo na to. 85.66, tumaas ng 6. Di pa ako tapos ng salita, tumaas na ng 6 cents. 85.66. Tsaka may rally pala sa may rally sa Lunes, ha? Yung rally naman pare demokrasya tayo. Isa sa paraan yan para ipakita mo ang iyong maaring hindi pagkagusto sa administrasyon. Yung pagrarally, ano. That is a manifestation of democracy. Normal yan. Demokrasya tayo eh. Kada isa sa atin ay we have the right to express our own opinion, ano. Pero alam mo, may limitation naman eh. Pero expression lang yan, ang dissatisfaction sa nangyayari ngayon sa atin. Ano? Kasi bawat isa sa atin, iba-iba pananaw eh. Ibang perspective natin eh. Maaring may mga tao na nagugustuhan na nangyayari ngayon sa ating gobyerno, ekonomiya. Meron marami naman ang disgustado. Pero yan ay ibig sabihin na malusog ang demokrasya sa Pilipinas. Nagtatribe ang demokrasya dahil andun yung diverse opinions ng mga mamamayan. So walang masama doon. Mag-rally sila, okay lang. Wag lang nila mabalam yung takbo ng trapiko na ang mga kababayan natin na naghahanap buhay ang maging apektado ang kanilang hanap buhay sa araw na yan. Wala na tayong oras. Okay, Kajik, paalam na tayo. Tayo naman ay magpapaalam na. Tama si Kaano kanina na talagang masama ang aking sabi ni Erlene, yung may ubo ako at saka sipon. Pupunta ako doon sa ospital, magpapatingin ako sa doktor eh. Anyway, maraming salamat sa inyong lahat, ano, at sabahan nyo kami ulit sa susunod na linggo ni Kadyon. Ansuri sa programa ng Gulpi di Gulat at Truth to Knowledge. Ito lang po sa Kakape Online. Thank you so much and good afternoon, everybody. Okay, bali, papasalamat tayo kay RB sa aming spokesperson, kay Ma'am Pepe Nedanito. Then, siyempre sa ating mga buhay na bayani, ang overseas Filipino workers natin, lalo na yung mga nasa bansang Israel, no? Na kung saan sila yung nakakaramdam ng gulo at takot. No? Tayo po'y mag-ingat, kayo po'y mag-ingat at magdasal para ligtas kayo sa mga uri ng kapamakan. Ulit, Kajik, no? Maraming salamat at shout out Pilipinas. Mabuhay. Okay, bye-bye. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo,
Walang sino ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpe de gulat na pagbatikos sa mga tuwali at abusadong nanunungkulang sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban.